Narito na ang mga maiinit na balita at impormasyon ngayong linggo. First special session isinagawa ng Sangguniang Panlungsod. Emergency paghahanda para Santa 2026 kasado na. Pre-disaster risk assessment inilatag ng Local Disaster Risk Reduction and Management Council. 3 proyektong pang-imprastruktura sa lungsod sabay-sabay pinasinayaan. Mas maayos at maginhawang mga pasilidad handog sa mga residente ng Barangay San Martin 1. Expectant mothers sa lungsod binigyang pugay ngayong National Women's Month. Serbisyo at programa para sa kanila ibinahagi sa Buntis Congress 2026. At mga batang Giorno at atleta handa ng sumabak sa RSPC at Claraa 2026. Mula sa New Government Center. Narito na ang Sa public hearing ng Dragon Reform Bayanhan ng mga Sanosenyo, ng mga tumagat at kwento ng tagumpay. Ito ang Balitang San Joseño. Magandang Sanosenyo, ngayon ay Biyernes, ika-20 ng Marso, taong 2026. Ako po si Norlen Mabanglo at ito ang Balitang Sanosenyo. Nagsagawa ng first special session ng mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod upang talakayin ng panukalang ordinansa na nagbibigay ng emergency power kay Mayor Ate Rida Robes para maisaayos ang supply ng tubig sa lungsod. Ang mga nakapaloob sa naturang emergency power, alamin sa report ni Sha Refuyo Pasyon. Sa patuloy na hangarin na maisaayos at matugunan ang lumalalang krisis sa supply ng tubig sa lungsod, sa lalong madaling panahon, nagsagawa mga miyembro ng 9th Sangguniang Panlungsod ng San Jose del Monte na kanilang first special session nitong Biyernes, March 13. Tinalakay nila ang City Ordinance No. 2026-03-012 o ang City of San Jose del Monte Water Services Emergency Ordinance of 2026 na iniakda ng kabuuan at lahat ng miyembro ng sanggunian. Ipinagkakaloob ng naturang ordinansa ang emergency powers kay Mayor Florida Ate Rida Robes habang nasa ilalim ito ng state of emergency in water services. Meron ng report from all the 62 barangays na lahat sila ay nagkakaroon ng water interruption ranging from high to low, pero still lahat ay apektado na. So hindi na talaga ito maliit na bagay, kailangan na talaga natin kumilos. Yung 47,000 of the 189,000, that is 25% of the population affected, ang ating margin ay dapat 15%. Pag lumagpas ka ng 15%, pwede ka nang mag-declare ng state of emergency kasi nga marami na masyado, malaking porsyento na ng mga constituents natin yung apektado ng ating crisis. That is why we are acting with urgency para maiparamdam, maipakita na may nangyayari at may ginagawa ang konseho, may ginagawa ang ating local chief executive. Matapos ang detalyadong pagtalakay at pag-aproba sa ikalawang pagbasa ng panukalang ordinansa, isinumite na ito sa Sangguniang Panlalawigan ng Bulacan upang maisapinal at maipatupad na sa lungsod sa lalong madaling panahon. Isa lamang ito sa mga hakbang ng pamahalaan lungsod upang maresolba na ang problema sa serbisyo ng prime water sa lungsod. Nagpapatuloy naman sa pag-iikot sa lahat ng barangay sa lungsod 24/7 ang Task Force Tugon upang umalalay sa pangangailangan sa tubig ng mga Sanosenyong apektado ng kawalan o mahinang supply ng tubig. Aktibo ring nakikipag-ugnayan ang pamahalaan lungsod sa Local Water Utilities Administration o LUA na siyang nangangasiwa sa mga water districts, Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS at National Water Resources Board o NWRB para sa pangmatagalang solusyon na matugunan na pangailangan sa tubig ng mga San Joseño. Mananatiling nakaantabay at nakatutok ang Balitang San Joseño sa usapin sa tubig sa lungsod ng San Jose del Monte. Para sa Balitang San Joseño, ako si Sha Refuyo Pasyon, Public Information Office.
kapayapaan at kaayusan sa paggunita sa Semana Santa 2026, pinaghahandaan na ng city government. At kahandaan sa sakuna at pagliligtas sa sarili, itinuro sa mga chikiting ng Barangay Gaya-Gaya sa kanilang Disaster Preparedness Seminar and Earthquake Drill. Yan at iba pang mga kaganapan sa ulat ni Jello Darantinaw. Kasado na ng pamahalang lungsod ng San Jose del Monte ang Oplan Semana Santa matapos ang sinagawang Pre-Disaster Risk Assessment nitong March 17 sa pangunguna ng City Disaster Risk Reduction and Management Council sa pamumuno ni City Administrator Attorney Rizaldi Mendoza. Kasama ang mga tanggapan ng pamahalang lungsod na miyembro ng Task Force Semana Santa, mga barangay na nasasakupan ng mga pilgrimage sites at mga pamunuan ng ilan sa mga simbahan sa lungsod na pag-usapan sa pagpupulong ang mga paghahandang kinakailangan upang maging maayos ang paggunita sa pagtatapos ng Kwaresma sa lungsod ng San Jose del Monte. Inaasahang aabot sa mahigit 100,000 ang mga bibisita sa lungsod upang gunitain ang Holy Week, kaya naman sinisiguro ng pamahalang lungsod ang maayos na sistema sa daloy ng trapiko, seguridad at kahandaan ng pamahalaan mula sa mga simbahan, mga barangay hanggang sa pangkabuuang kaligtasan sa lungsod ng San Jose del Monte. Abangan ang opisyal na mga anunsyo sa ipatutupad na traffic scheme at mga ipinagbabawal dalhin sa loob ng mga pilgrimage sites sa official Facebook page ng Public Information Office. Sapat na oras para mag-relax at magpaganda. Yan ang hatid ng alagang kay ganda ni Mayor Aterida sa pag-arangkada nito sa Barangay Gumaok Central nitong Lunes at Martes, March 16 to 17. Mula sa mga residente sa Block 6 hanggang sa mga residente sa Block 7, umikot ang Team AKG ni Mayor Aterida upang bigyan ng time out at pahinga ang higit 100 mga Sanusenyo sa pamamagitan ng libreng haircut, hair treatment, hair color at body massage. Layunin ng programa na paalalahanan ang mga mamamayan tungkol sa tamang pagpapahalaga at paglalaan ng oras para sa sarili upang mas maging aktibo, masigla at masayahing Sanusenyo sa komunidad. Patuloy sa pag-ikot ang alagang kay ganda ni Mayor Aterida upang maghatid ng saya at pahinga sa mga barangay sa lungsod sa mga susunod na araw. Patuloy sa pagbisita sa mga establishmento at mga paaralan sa lungsod ang San Jose del Monte City Police Station o SJDM-CPS bilang pagpapaigting ng police visibility sa lansangan nitong Lunes hanggang Martes, March 16 to 17. Sa direktiba at superbisyon ng hepe ng pulisya, Police Lieutenant Colonel Rayson Bagain, 24/7 na naka-team up at naka-deploy ang mga grupo ng kapulisan sa lungsod bilang bahagi ng kanilang sinumpaang tungkulin sa tao at sa bayan. Sa pamamagitan nito, nilalayon ng himpilan na mapanatili ang kaayusan, kapayapaan sa komunidad at makapaghatid ng agarang responde sa mamamayan sa oras ng pangangailangan. Pinangunahan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO ang Disaster Preparedness Seminar at Earthquake Drill para sa mga daycare students, kanilang mga magulang at mga guro nitong Lunes, March 16 sa covered court ng Barangay Gaya-Gaya. Aabot sa 72 mga chikiting at higit 100 mga magulang at guro ang aktibong nakibahagi sa naturang seminar at earthquake drill na pinangasiwaan ng tanggapan. Layunin ng aktibidad na itaas ang antas ng kahandaan ng komunidad, lalo na ang mga bata laban sa mga sakuna tulad ng lindol sa pamamagitan ng pagtuturo ng mahalagang hakbang gaya ng duck, cover and hold at ang ligtas at mabilis na paglikas sa oras ng emergency. Hangad ng pamahalang lungsod sa direktiba ni Mayor Aterida Robes na maging disaster resilient ang The Rising City mula sa mga responsible adult hanggang sa mga chikiting dahil ang kaligtasan ay tungkulin ng bawat mamamayan. Kasama si Jeff Andrade at Stephanie Pineda para sa Balitang Sanusenyo Express. Ako si Jello Darantinaw, Public Information Office. Dinagsa ng mga Sanusenyo fur parents kasama ang kanilang fur babies ang isinagawang mass spaying and neuter activity ng City Veterinary Office nitong Huwebes, March 19. Ito ay bilang pakikisa sa Rabies Awareness Month 2026 na ipinagdiriwang ngayong buwan ng Marso, kung saan halos 500 mga aso at pusa ang nabigyan ng libreng kapon. Layunin nitong maisulong ang kahalagahan ng pagkakapon sa mga alagang hayop upang makontrol ang kanilang populasyon at maiwasan ang pagkalat ng iba't ibang uri ng sakit gaya ng rabies. Kasi pagka nagkaroon sila ng anak tapos maraming masyado yung aso nila doon sa kanilang bahay, yung iba napapabayaan na, nagiging stray na sila.
So, nagiging ano na sila sa rabies. Nagiging prone na sila kasi mga stray dog na may rabies, pwede silang mahawahan. Sana ay pabakunahan, no? Parehisto sa inyong barangay, bigyan ng vaccine, ano? At huwag hayaang pag-alagala yung mga aso natin para hindi sila mahawahan ng sakit ng rabies. Mga proyektong pang-infrastruktura sa Barangay San Martin 1, sabay-sabay na pinasinayaan. At kamustahan at kainan sa hapag, pinangunahan ni Congressman Arthur Robes kasama ang mga residente ng Barangay San Pedro. Yan at iba pang mga kaganapan panoorin sa aking report. Sumailalim sa capacity building training ng Social Housing Finance Corporation o SHFC ang mga miyembro ng Homeowners Association o HOA ng Alphaville sa may Barangay Kaypian nitong Lunes, March 16 sa City Covered Court, Barangay Poblacion 1. Dumalo rito ang nasa 40 miyembro ng HOA na benepisyaryo ng Community Mortgage Program na nabigyan ng kaalaman sa tamang proseso at hakbang tungo sa legal na pagmamayari ng lupa ng bawat benepisyaryo. Naging posible ang programang ito sa pakikipag-ugnayan ng pamahalaang lungsod sa pangunguna ni na Mayor Ate Rida Robes at Congressman Arthur Robes sa iba't ibang tanggapang nasyonal na tumutugon sa pagkakaroon ng murang pabahay sa mga higit na nangangailangang San Joseño. Patuloy ang pakikilahok ng lungsod ng San Jose del Monte sa Manila Bay Cleanup, Rehabilitation and Preservation Project alinsunod sa mandato ng Department of the Interior and Local Government o DILG na panatilihin ang kalinisan at kaayusan ng paligid. Sa pangunguna ng City Environment and Natural Resources Office o CENRO, ikinasa ang weekly cleanup drive nitong Sabado, March 14 sa may Barangay Dulong Bayan kung saan nakiisa ang mga kawani ng city government, national government agencies, pamahalaang barangay at volunteers. Nakibahagi rin sa inisyatibong ito ang iba pang barangay sa lungsod, kabilang ang Barangay Fatima 2, Assumption, Minuyan Proper at San Rafael 5 bilang pagtalima rin sa Basura No Way program ni Mayor Ate Rida Robes upang maisulong ang responsableng pagtatapon ng basura at mapangalagaan ng kapaligiran at kalusugan ng bawat Sanoseño. Nakasama sa isang masaya at nakakabusog na salo-salo, handog ni Congressman Arthur Robes ang mga residente ng Barangay San Pedro nitong Biyernes, March 13 sa programa nitong Kamustahan at Kainan sa Hapag. Bukod sa Budol Fiesta ay personal ding nakipagkamustahan si Congressman Arthur kung saan nakasama rin sina Public Employment Service Office o PESO Manager Perfecto Jaime Tagalog, mga kawani ng pamahalang barangay sa pangunguna ni Punong Barangay Erwin Blanca Flor. Paraan ito ng kinatawan sa Kongreso upang personal na kamustahin ang kanilang kalagayan at maiparamdam sa bawat Sanoseño ang malasakit ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagbaba sa bawat barangay ng lungsod. Blessing overload ang natanggap ng mga Sanoseño sa may Barangay San Martin 1 sa pag-arangkada ng mga proyektong pang-infrastruktura na pinasinayaan sa kanilang komunidad nitong Biyernes, March 13. Kabilang dito ang bago nitong multipurpose hall na magsisilbing tanggapan ng mga senior citizens ng barangay, ang maaliwalas at ang malawak nilang covered court na magiging bukas sa publiko para sa lahat ng mga pagtitipon na gagawin ng barangay, at ang maganda nitong daycare center na magsisilbing 4 na sulok ng pagkatuto sa 45 na mga chikiting o daycare students na nakatanggap pa ng anti-dengue kit na personal na ipinamahagi ni Mayor Ate Rida Robes bilang pag-iingat sa mga chikiting mula sa banta ng dengue. Pinangunahan ni Reverend Father Oscar Christian Duran ng Our Lady of Assumption ng pagbabasbas na sinundan ng opisyal na pagpapasinaya nito sa pangunguna mismo ni Mayor Ate Rida Robes kasama ang mga kawani ng barangay sa pangunguna ni Punong Barangay Arlando de Samburon na labis nitong ipinagpapasalamat. Maraming salamat dahil nakita ko po ang mga pasilidad po ninyo ngayon ay napakalinis. Dito po sa barangay na ito, Kap, maraming salamat. To our senior citizen, Mami Susan, maraming salamat. Mas marami pa po tayong magagawang pagtutulong-tulungan kasama po ang ating kapitan ngayon. Okay? God bless everyone! Sa
patuloy na pagtaas ng mga bilihin kasunod ng umiiral na tensyon sa gitnang silangan, heto at sa halagang 5 piso, nakapaghatid na ng saya at pag-asa ang tindahan ni Maria on the go sa mga masisipag na driver ng Kaypian Palmera Carissa o KPC Toda sa pagdating nito sa kanilang terminal nitong Biyernes, March 13. Kapalit ng 5 pisong kanilang ibinayad, nakapamili na sila ng kanilang lulutuing pagkain at mga pangunahing pangangailangan sa bahay. Nabili kasi nila dito ang mga gulay, prutas, delata at iba pa, gayon din ang mga rekado sa kakailanganin sa kanilang iluluto. Layunin ng programang ito ni Mayor Ate Rida Robes na makapaghatid ng saya at mailapit sa bawat sektor ang mga murang bilihin bilang pag-alalay sa kanilang mga pangangailangan sa araw-araw at maiparamdam ang pagpapahalaga ng pamahalaang lungsod sa kanilang sipag, tiyaga at dedikasyong kumayod para sa pamilya. Kasama si Jello Darantinaw, para sa Balitang San Joseño Express, ako si Narlen Mabanglo, Public Information Office. Sa pagdiriwang ng National Women's Month, binigyang pansin ng pamahalaang lungsod ang mga ilaw ng tahanan sa mahalagang yugto ng pagiging isang babae, ang pagbubuntis. Kaya naman sa pagsasanib puwersa ng mga tanggapan ng lokal na pamahalaan, iba't ibang mga kaalaman, paalala at pagpapala ang tinanggap ng mga future ina ng lungsod ng San Jose del Monte. Ang mga kaganapan sa Buntis Congress 2026, panoorin sa report ni Jello Darantinaw. Kinakabahan man, excited naman. Yan ang nararamdaman ni Nanay Baby Lynn sa kanyang first baby na ngayon ay dinadala niya. Si Nanay Jarel naman, pang-anim na raw niya kaya hindi na siya ganoon kinakabahan bagkos masaya ang kanyang puso sa katuparan ng pangarap niya, ang magkaroon ng maraming anak. Kabado po kasi ako kasi risky pregnancy po ako eh. Tapos yung excited kasi syempre first time mom. Malaking tulong po at saka nakadagdag po ng kaalaman para po sa amin first time mom at saka sa mga buntis din po na nakasama. Marami pong salamat sa asikaso po sa amin, lalo na po napakalaking tulong po sa amin na mabigyan po ng ng ganitong klaseng programa po. Sa ating pong botehing mayor, maraming salamat po sa pag-asikaso po sa amin at sa pagbibigay po ng magandang tulong po sa amin at programa. At saka sa din po, sa mga kapwa ko din pong buntis, sana po ay magiging matatag lang po tayo sa pagharap po ng mga hamon po sa buhay. Masaya po. Pangarap ko po kasi na maraming anak. Malakas na talaga loob ko. Mabilis lang po kasi ako manganak. Hindi ako po nahirapan. Gabay po ng Panginoon. Maraming salamat po sa binigay ng programa sa amin nagbubuntis. Thank you po. Si Nanay Elaine naman, matapos ang ilang mga hindi inaasahang karanasan nang siya ay ilang beses makunan, ngayon pananabik na ang nangingibabaw sa kanyang pangalawang magiging anak at kasiyahan sa programang handog ng lokal na pamahalaan. Sobrang hirap kasi emotional, financial, lahat po ng paghirap ng pagbubuntis. Andun po, gaya na mahirap magbuntis, mahirap pag nakukunan. Gusto ko rin po kasi magkaroon ng baby. After 15 years na nagkaroon ako ng baby, ito po ulit yung pangalawa pa lang. Ay lang po, masaya po para sa piling ng nanay. Napakaswerte po namin kasi meron ganitong programa. Galing kay Mayor, maraming salamat sa lahat. Kasi ganito po, napakalaking biyaya po para sa amin. Maganda po siya ba ang future ng pinagpala kasi po nakaisip po sila na bago ko palang mga anak, kung first time mami ka o second time mami ka, birth certificate po kasi yun. Ang birth certificate, bago po dumating yung kagaya ng panganganak, at least po naka-fill up na po kami. Kung ano po yung kailangan, kung ano po yung gusto namin pangalan sa anak namin. Napakalaking tulong po nung kasi marami pong nanay na hindi nakakapag-fill up ng ganon or mali-mali yung pangalan, mali yung spelling, mali yung apelido. Kasi po, wala pa po kami sa ulirat pagtas mga anak. Maraming salamat sa mga nagbibigay sa atin ng ganitong opportunity. Maraming salamat. Ay lang po. At sana mag-healthy tayong lahat. Ngayong taon at ng pagbubuntis natin.
Sina Nanay Baby Len, Jerel at Elaine ay tatlo lamang sa higit 200 mga nanay sa lungsod na masayang naging bahagi ng taunang Buntis Congress 2026 na programa ng pamahalang lungsod para sa mga Sanusenya expectant mothers na nagtipon-tipon nitong Miyerkules, March 18 sa City Convention Center, Barangay Sapang, Palay Proper. Bilang pagpupugay at pagpapahalaga sa mga kababaihan, lalong higit ang mga ilaw ng tahanan ngayong National Women's Month, nagsanib puwersa ang mga tanggapan ng City Health Office sa pangunguna ni Dr. Rosel Tolentino, City Population Office sa pangunguna ni City Population Officer Violeta Cadiz, City Civil Registry Office sa pangunguna ni Officer in Charge City Civil Registrar Dr. Maricel Cabiling Ramos, at mga kawani ng Ospital ng Lungsod ng San Jose del Monte, katuwang ang mga Barangay Health Workers o BHW at Lingkod Lingap Sanayon o LLN ng 62 mga barangay sa lungsod. Sa programa, ibinahagi ng mga tanggapan ang mga serbisyong handog nila sa mga nanay at ang kanilang mahahalagang ambag sa pagsisiguro ng kaligtasan at kalusugan ng mga future moms mula sa kanilang pagbubuntis hanggang sa kanilang panganganak. So actually, napakalaki po ng responsibilidad po, ng role po ng City Civil Registry sa Buntis Congress. Kasi po kasama po sa pagiging sa responsibility po ng future ina, yung pagpe-prepare ng birth certificate po ng kanilang mga babies. So sinasama po natin ito para yung readiness po, lalo na sa legal documents, ay prepared na po yung mga future mommy natin. So 7 months pataas po, pwede na po sila magpa-re-register sa aming office. Minibigyan po natin sila ng form, ng birth certificate, and at the same time, libre na po yung binyag ng baby. So itong programa na ito ay nalilesen po yung mga unregistered babies. So naka-ready na yung kanilang birth certificate. Layunin natin maging ligtas sila. So sa aming taunang programa, kami po ay nagbibigay ng maternity kit. At kasama po sa maternity kit, ang libre pong ultrasound, laboratories, kagaya po ng CBC at urinalysis. Ano po, ang layunin namin ay check-up po, libreng check-up po. Ang ating po libreng panganganak, cesarean po man ito at normal po ay libre po. PhilHealth lang po ang ibibigay ng pasyente, mag-aayos lang po sila ng PhilHealth at lahat po ng package po ng PhilHealth ay makukuha po ng isang pasyente na libre pong makakauwi ang pasyente. Maging komplikado po ang kanilang pagbubuntis, andito po kami, wag po silang matakot dahil pangangalagaan po namin sila mula nga po sa kanilang prenatal, sa kanilang panganganak, sa pag-uwi hanggang sa pagpa-follow up. Bumida rin ang saya nang dumating ang kanilang makulit na bisitang sina Jollibee at Hetty na nagpasayaw at nagpasaya sa mga future moms at naghandog ng kanilang masarap na tanghalian. Pasasalamat at pagpapalakas ng loob naman ang ibinahagi sa mensahe at pagbati ng kapwa nila babae at siya ring ina ng lungsod, Mayor Aterida Robes. Alam nyo, isa lang po ang natutunan ko sa pagbubuntis. Dapat sa pagbubuntis, laging masaya. Tandaan ninyo, ang isang buhay na masaya, ang pagbubuntis na masaya, paglabas ng baby ninyo, parang sasabihin nyo, it is great to be a mother. Nagdiriwang po tayo ng Women's Month at kabahagi po nito ang ating Buntis Congress. Sabi nga nila, pag masaya ang isang ina, and of course healthy, walang imposible sa lahat ng kabuuan ng isang pagiging ina. Sa lahat po ng kaaking kadistrito, kaaking kalungsod, masaya po ako dahil kasama ko po sila. Dahil minsan po, naging buntis din po ako. Ang tanging lamang po ang aking hihilingin sa kanila ay una manalangin sa Panginoon Diyos at panatilihing malakas ang kanilang pangakatawan at kumain ng masustansya, higit sa lahat ang gulay para po sa ating mga magiging anak. To all of us here, Happy Women's Month and God bless everyone. Sa huli, masayang tinanggap ng mga future moms ang libreng buntis kit handog sa kanila ng pamahalang lungsod. Isa sa magandang bahagi ng programa ng Buntis Congress 2026 ay ang pamamahagi nitong libreng buntis kit kung saan bawat expectant mother ay makakatanggap ng adult diapers, baby diapers, sanitary napkins, baby wipes, meron din diyang alcohol at feminine wash. Gayon din ang mga food supplements or vitamins katulad itong iron supplement, calcium supplement at multivitamins. Pero isa sa highlight ng handog na ito ay ang voucher para sa abdominal ultrasound at CBC and urinalysis kung saan ipepresenta lang nila ito sa ospital ng lungsod ng San Jose del Monte at mabibigyan na sila ng libreng serbisyo para sa mga ito.
Ang Buntis Congress 2026 ay taunang programa ng pamahalang lungsod ng San Jose del Monte sa inisyatiba ni Mayor Florida Atirida P. Robes na naglalayong iparamdam ang pagmamahal at pagpapahalaga sa mga kababaihan ng lipunan, lalong higit ang mga dakilang ina na siyang nagdadala ng buhay sa kinabukasan ng lungsod at nag-aakay sa malusog at maunlad na paglaki ng mga kabataang San Joseño. Kaya sa mga dakilang ina natin dyan, Happy Women's Month po sa inyong lahat at maraming salamat sa buhay na inyong inilaan upang kami ay mabuhay at masilayan ang makulay na mundo. Para sa Balitang San Joseño, ako si Jello Darantinaw, Public Information Office. Nagtipon-tipon ng iba't ibang landowners sa The Rising City na nabigyan ng karagdagang kaalaman sa pamamagitan ng Orientation Forum on Economic Zone Development nitong Miyerkules, March 19. Sa pangangasiwa ng City Planning and Development Office at Local Economic Development and Investment Promotions Office, katuwang ang Philippine Economic Zone Authority o PEZA, ibinahagi sa mga dumalo ang economic zone development at investment opportunities na makatutulong sa pagbubukas ng trabaho at pagpapasigla ng lokal na industriya. Ilan lamang sa mga dumalong landowners ay ang Ayala Land, Araneta, Puyat, BSP, Villar Group at iba pang private landowners na makakatuwang ng pamahalaang lungsod sa pagbibigay ng iba't ibang oportunidad sa ating mga kababayang San Joseño. Bitbit ang husay sa pagsusulat, pag-uulat at malikhaing pagpapahayag, handa na ang mga batang mamamahayag ng lungsod ng San Jose del Monte na ipamalas ang kanilang talino at talento sa Regional Schools Press Conference 2026 sa Baler, Aurora. Ang mga kaganapan sa kanilang send-off ceremony sa report ni Jeff Andrade. Puno ng inspirasyon at mataas na kumpiyansa ang baon ng halos 200 campus journalists na kakatawan sa lungsod ng San Jose del Monte sa prestihiyosong Regional Schools Press Conference na gaganapin sa Baler, Aurora sa March 18 to 20. Sa kanilang send-off ceremony sa City of San Jose del Monte National Science High School, nagkasama-sama ang Department of Education SJDM na pinamumunuan ni Schools Division Superintendent Dr. Leonardo Canlas, kinatawa ng City Government na si Public Information Office Head Brian G. Ocampo at mga school paper advisors na buong pusong sumusuporta sa mga batang jorno. Kasabay nito, pinarangalan din ang mga Best School Publication, Outstanding Campus Journalists at kanilang mga advisor. Dito hinikayat ang mga batang mamamahayag na ipagpatuloy ang kanilang dedikasyon sa katotohanan, responsableng pamamahayag at malikhaing pagsasalaysay, mga katangiang mahalaga sa mundo ng campus journalism. We harmonize the program of DepEd and LGU to make sure that we will harness, we will synergize, and we will combine all our expertise so that we create that unified effort para mas magaling ang mga batang San Joseño. And journalism will not only be there for the purpose of competitions. It shall be integrated. It shall be embedded in the curriculum so that the curriculum shall be more enriched. And you will acquire the desired competencies not for the competition purposes only. We will be with you in this regional competition para sa magaling at bata San Jose. You have the greatest power right now. Yung pagsusulat ninyo, yung paggawa o pagbabalita ninyo ng kwento, that's the power that you have. But make sure nakaakibat ng inyong kakayahan ay yung responsibilidad ninyo na maging responsable sa pagkalap ng impormasyon, sa pagsulat ng tamang impormasyon, sa pag-interview ng tamang tao, at syempre sa pagiging disiplinado. Ang mga student broadcasters mula sa elementary at secondary level, bagamat kinakabahan, nangingibabaw ang determinasyon kaya naman handang-handa na nilang ipamalas ang kanilang mga natutunan sa ilang linggong pagsasanay. It's really happy and I'm so glad that I could experience this, lalo na po na last level ko na at elementary stage. And sana po ma-inspire po namin yung upcoming generations na gustong mag-radio broadcasting. Ano po, yung preparations po namin very extreme
stream. Tapos po, konting sermon lang kay ma'am. Very strict din po kasi gusto po din namin manalo. Siyempre po, strict rin po yung ginawa po namin sa paggawa po ng example po, script. Mensahe ko po sa mga gusto po maging future campus journalist po ng school nila or ng city na galingan nyo po and confidence is the key. Kahit wala kang ballpen, pencil, basta ang meron ka sa loob mo, confidence. Dreaming to be a campus journalist, I just want to remind everyone to not be afraid to take the risk because I also started to be afraid as a starter. But through the constant and unwavering support of Sir Brian and other mentors, I gained my confidence through public speaking and yeah. Actually, super excited po ako kasi po, syempre for the last time, kasi graduating student naman na po ako. So, very excited and sana po, hihigitan po namin yung last year na performance po namin this time. I think we're very much prepared na po to win since medyo matagal-tagal na rin po kami naghahanda para sa Regional Schools Press Conference. And may thrill, may kaba, and at the same time, may excitement po para mag-compete. Para po sa amin sa TVB, syempre sobrang masaya po kami kasi malayo po yung narating namin ngayon and syempre thankful po kami sa lahat ng tao sa likod po nito. At the same time, kinakabahan po kasi the bigger the na yung malayo po yung nararating namin is mas mataas na rin po yung kaba na nararamdaman po namin. Una po personally, syempre po, hinasa po namin muna yung mga skills namin since yun nga po, lahat po kami may sari-sarili po kaming mga responsibilities when it comes to TV broadcasting. And as a team po, syempre mahalaga po na patuloy po kaming nagbibigay ng insights and suggestions para po sa improvements namin and kung paano po namin mapaghahandaan yung RSPC. Masaya po and very pressuring po. Pero, syempre, first time ko po mag-RSPC, so kahit nakakapagod po, masaya pa rin naman. First time ko din po kasi mag-RSPC, so medyo kinakabahan po ako. Pero, dream ko po kasi talaga yung, ma-bring up po yung pangalan ng TES. So, yun po yung inspiration ko. Hindi rin nakalimutan ng mga kabataan na kilalanin ang mga taong naging gabay sa kanilang paghahanda. Syempre po, una-una gusto po namin pasalamatan yung school po namin dahil sa suporta po nila. Kasi ang TV Broad po yung pinakamagastos sa lahat. At kung wala yung suporta nila, wala rin po kami. Thank you po sa kanila at thank you rin po sa division namin kasi sinusuportahan din po nila kami. At syempre po, thank you po sa ating government po, lalo na po sa PIO and sila Ate Rida po dahil damang naman po namin yung suporta nila. Kasi super grateful po kami and dahil doon, mas gusto pa namin galingan para sa lahat ng tumulong po sa amin. Una-una po, nagpapasalamat po kami kay Lord sa paggabay niya po sa amin sa araw-araw na training. At nagpapasalamat din po kami sa coach po namin, sa school po namin, kay Sir Marvin Bayani, kay Ma'am Gis, kay Doc Gis, DC Capano, at sa bumubuo po ng admin po ng Paradise po sa pag-help po sa amin sa mga equipments and mga kailangan po na gamitin. At nagpapasalamat din po kami sa Public Information Office po ng City of San Jose del Monte na pinagtuunan po kami ng pansin para ma-improve po namin yung mga dapat po namin ma-improve sa pagbabalita. At nagpapasalamat din po kami sa Division Office po ng lungsod po natin na todo suporta po sa mga campus journalists. Maraming salamat po. Sa practice po namin, marami po talagang nag-improve po, lalo na po with you po, Sir Brian. Tapos, thank you din po sa parents ko, sa mga sumusuporta po sa amin. Sinasalamat ko po yung mga parents ko po kasi pinag-aalagaan po ako, tas lola ko po at mama ko. Malaki rin ang papel ng kanilang mga teacher coaches at school heads na nagsilbing gabay, tagapagsanay at inspirasyon sa kanilang campus journalism journey. With all the pressure na ibinigay sa atin ng ating SDS na si Sir Leonardo Canlas and ng ating EPS, sina Sir Carl and Bambet, ay medyo kinakabahan kami pero excited na po kami na makita yung mga bata natin na manalo sa Regional Schools Press Conference. Tayo po kasi minamanifest na natin kasi pinaghirapan po natin to and we are very confident na ibibigay ng mga bata natin yung best nila sa competition na darating.
Nakakatuwa kasi yung ating SDO tsaka yung city natin ay talagang suportado yung mga ganitong mga aktibidad. Unang-una, ito yung kauna-unahan namin na RSPC qualifiers mula sa liblib na lugar ng Ricaport Elementary School. Kaya tuwang-tuwa po kami kasi nagkaroon ng boses mula sa malayong lugar ang Ricaport Elementary School papunta sa RSPC Baler Aurora. Thank you po. Ang Regional Schools Press Conference ay taunang kompetisyon na naglalayong hasain ang kakayahan ng mga kabataan sa pagsusulat, pag-uulat, photojournalism, broadcasting, digital media at iba pang kategorya habang pinapalalim ang kanilang kamalayan sa mahahalagang isyung panlipunan. Ang mga mananalo sa RSPC 2026 ay uusad naman sa National Schools Press Conference na gaganapin sa Ormoc City, Leyte. Taglay ang talino, tapang at paninindigan sa katotohanan, inaasahang ipapakita ng mga San Joseño campus journalists ang pinakamahusay nilang kakayahan sa regional competition. Sa pangunguna ng magkatuwang sa serbisyo Mayor Ate Rida Robes at Congressman Arthur Robes, buong lungsod ang nakikiisa sa pagbibigay ng suporta at panalangin para sa kanilang tagumpay, hindi lang bilang boses ng kabataan, kundi bilang tagapaghatid ng karangalan para sa lungsod. Kasama si Brian Ocampo para sa Balitang San Joseño, ako si Jeff Andrade, Public Information Office. Mga kabataang atletang San Joseño, handang-handa na para sa Claraa 2026. At resolusyong nakatuon sa fuel protection sa lahat ng sektor sa lungsod, tinalakay sa 37th regular session ng Sangguniang Panlungsod. Yan at iba pang mga kaganapan sa Balitang San Joseño Express ni Emery D. Iba't ibang panukalang ordinansa at resolusyong may direktang epekto sa lungsod ang tinalakay sa 37th regular session ng 9th Sangguniang Panlungsod na pinangungunahan ni Temporary Presiding Officer City Councilor Ina Capa nitong Miyerkules, March 18. Kaugnay ng umiiral na tensyon sa gitnang silangan na nakakaapekto sa supply ng langis sa bansa, inihain ni City Councilor Ina Capa ang isang resolusyong nakatuon sa fuel protection sa lahat ng sektor dito sa lungsod ng San Jose del Monte. Inihain naman ni City Councilor Dr. Vanessa Michelle Roquero ang isang resolusyong nag-uudyok sa mga pinuno ng paaralan, guidance counselors, Parents Teachers Association of PTA at iba pang tanggapan ng gobyerno na magsagawa ng immediate intervention upang tugunan ng mental health at well-being ng mga kabataang San Joseño. Samantala, tinalakay at inaprubahan din ng konseho ang 2026 annual budget ng mga barangay sa lungsod maging ang budget ng Sangguniang Kabataan. Bago sumabak sa Central Luzon Regional Athletic Association o Claraa Meet 2026, nagtipon-tipon ang mga kabataang atleta ng lungsod na delegado sa kompetisyon para sa kanilang send-off ceremony nitong Miyerkules, March 18 sa City Convention Center. Sa pangunguna ng DepEd CSJDM na pinamumunuan ni Schools Division Superintendent Dr. Leonardo Canlas ay kinilala ang galing ng 389 delegates mula sa elementarya at sekundarya, gayon din ang kanilang mga coaches. Ang kagalingan ay pinapatunayan at siya ay pagtutulayan natin sa Claraa 2026. Huwag niyong kakalimutan na itangin sa inyong puso ang pasasalamat sa magulang, sa paaralan, sa guro, at ang mga pinuno natin dito sa city ng San Jose del Monte na tunay na makalila at nagmamalasakit sa atin. Bilang mga student athletes, mahirap daw pagsabayin ng pag-aaral at ang pagsasanay, pero kapag may sipag, tiyaga at pusong determinado, handang ipamalas sa mga kabataang San Joseño ang kanilang lakas at galing upang manalo. Salamat po sa paghihirap nila sa akin. Thank you po kay Coach Sir Glenn, pati po kay Sir Joel, kay Sir Rachi po. Ang dami po kasi sumusuporta sa akin ngayon, kaya grabe po yung kumpiyansa ko sa sarili ko na kayang-kaya po namin lahat po ng team sa Claraa po. Personal ding nagpaabot ng kanyang suporta si Mayor Ate Rida Robes sa mga kabataang kakatawan sa lungsod sa Claraa 2026 at hangad ang katagumpayan at kaligtasan ng bawat isang kalahok. We all wish you the best of luck. Maraming magagaling na katunggali, maraming magagaling na kalaban, kakompetensya, maaaring sa lakas, strength, perseverance, but sa
the victory is very easy to achieve. Gaganapin ang Clara Meet ngayong taon sa 2 lokasyon. Magsisimula ito sa darating na March 21 hanggang March 27 na gaganapin sa probinsya ng Tarlac habang ipagpapatuloy ang ibang sports sa probinsya ng Aurora sa darating na April 6 to 13. Sa patuloy na pag-arangkada ng tindahan ni Maria on the Go sa mga tricycle terminal sa lungsod, karagdagang 500 miyembro ng Tricycle Drivers and Operators Association o TODA ang nakapamili ng kanilang mga pangunahing pangangailangan nitong Miyerkules, March 18. Kabilang dito ang mga miyembro ng Palmera, Northridge, Camellia SJ TODA, Barangay Santo Cristo, Royal Palmera Carissa o BSCRPC at Santo Cristo TODA na natulungan ng programa ni Mayor Ate Rida Robes at nakapamili ng mga delata, bigas, gulay, prutas at iba pang bilihin kapalit ng 5 pisong kanilang ibinayad. Bukod dito, inilapit din ang serbisyo ng City Health Office na nagbigay ng libreng check-up at namahagi ng gamot at vitamins at ang City Social Welfare and Development Office na handog ang libreng rehistro sa PhilHealth para sa mga financially incapable na miyembro ng mga TODA. Nakasama rin dito ang PhilHealth para sa pagsasagawa ng profiling at mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng PhilHealth Yakap. Layunin ng programang ito na makatulong sa bawat sektor sa lungsod, kabilang ang mga TODA members na matugunan ng kanilang mga pangunahing pangangailangan sa pamamagitan ng pagbaba ng tindahan ni Maria sa iba't ibang bahagi ng San Jose del Monte. Kasama si Narlen Mabanglo para sa Balitang San Joseño Express, ako si Emery Dig, Public Information Office. At yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo sa Nosenyo. Manatiling nakatutok sa Public Information Office para sa iba pang maiinit na balita at impormasyon. Ako si Narlen Mabanglo at ito ang Balitang San Joseño. Magandang araw, Arya San Joseño!